Hey guys, welcome to my channel. Quick update lang sa Versa Thunder 380 na pinikap ko yesterday. So kung mapapansin nyo, kahit pa paano siguro nag-improve na yung itsura niya. Ayan, safety check prior to filming. Okay, safety check ulit. Kahit pa paano, ayan, nababasa na yung nakasulat eh. Ayan, Versa, ayan, Thunder 380. Ayan, Ramos Mejia, Argentina. Yan, may mga blemish pa, blemish. Surface rust. Pero para sa akin okay na yan. Either i-strip ko talaga siya, no? Tatanggalin ko yung coating niya tapos i-re-reblo ko, pero hindi yun ang purpose ko eh. Okay, gusto ko siya dahil mura siya and proven reliability ng Versa 380. Doon sa nagtatanong, no, sabi ko baka meron na dyan sa Pilipinas kasi matagal na to sa market, no? 15 years or more pa yata eh. Tapos may nag-comment, no, na wala na daw sa Pilipinas to. Talaga? Hindi ko alam yun ah. Anyway, so bigyan ko ngayon ng quick update. Nilinis ko, ginamit ko nga lang dito gasolina eh. Nilinis, binrush ko lang siya. Ang dami ko nakuha ng dumi. Okay, tapos yan, medyo naging dark na to. Kahapon medyo brown yan eh. Anyway, nanood ako ng video kanina sa YouTube, dito sa YouTube, no? Paano tanggalin yung magazine disconnect. So, originally, ang Versa Thunder 380, hindi mo ma-fire kung walang magazine kasi may magazine disconnect nga siya. Okay, so tinanggal ko na. Ayan, tinanggal ko na. And surprisingly, nagulat ako, no? Gumaan yung trigger. So, yun pala, kung meron kayong Versa Thunder 380, no? Ito lang yun. Ito lang yung tatanggal. Hindi ko pwede ipakita, no, paano yung pag-mod kasi ayaw na ni YouTube ng mga ganyan. A few years ago, okay lang, pero ngayon, ayaw na. So, lalagay ko na lang siguro yung link na pinad ko, may gumawa na nito eh. So, tatanggalin mo lang to. Ito spring to eh, na nagpo-push down dito. Tapos, ito yung bar na na-activate pag umaakyat to pagka ini-insert mo yung magazine. So, tinanggal na. Napaganda pa kasi gumaan yung trigger. Tapos, yun nga, kahit walang magazine, puputok siya. So, ang naka-imbento ng ganyang safety, syempre, mga anti-gun people na naman, no? Sabi nila, ay, paano kasi pag yung mga pulis daw, pag naipag-agawan, no? Naipag-agawan, i-release na lang daw nila yung, yung magazine, tapos wala daw silbi yung barrel. Talaga, napaka, yun eh, 1 in 1 million chance siguro na nangyayari yun. Pero, in-apply nila sa lahat ng barrel. Parang napaka imposible kasi nung ganung senaryo unless nasa serbisyo ka. And hindi naman to ginagamit ng mga pulis. 'Di ba? Hindi to gagamitin. Pang civilian talaga to kasi yung size niya, yung caliber niya. So nonsense yung ganung yung safety, yung magazine disconnect safety na yun. Mas maganda patanggalin niyo na kung meron kayong ganito. Okay? Napakadali lang. Tatanggalin niyo lang yung grip tapos ito lang ginamit ko. Ito lang, tatanggalin mo lang yan. That's it. Hindi natin pwede ipakita dahil ayaw ni YouTube, no? So, initially, sabi ko nga gagawin ko tong truck gun kasi sobrang mura niya and pangit ang itsura niya. May mga surface rust. Pero, I don't know. Hindi pa ako decided kasi ang ganda niya eh. Ang ganda niya sa kamay. Hawakan, no? PPK clone to. Clone to ng PPK and alam ko hindi ako magkakaroon ng PPK kasi mahal eh. Okay? Wala sa budget ko yun. Tapos, all siya, steel. What kind of steel? Probably alloy ito. Tapos probably alloy, tapos yung barrel niya tawag dito, steel, metal. Pero ayan, tapos mura lang ang parts nito sa eBay. Daming daming ko nakitang slides tsaka other parts. Bumili lang ako ng extra magazine pala, no? May parating na. Kaso sabi ko, hindi ko nahintayin yun. Mag-film na ako. Kasi natuwa ako doon sa trigger niya eh. Gumaan talaga eh. No? Napaka-light. Gamitin ko tong hinliliit ko. Napaka-light eh. Di ba? Gaan. Kaya ko kaya double action? Kaya. So gumaan yung trigger talaga. Ito, walang silbi tong ito eh.
napaganda pa. Maliban sa pwede na siya mag-fire. Kasi pag nag-ano ka, no, mamanipulate ka ng barrel, hanapin mo pa 'tong magazine para lang ma-release mo yung trigger, di ba? Pero without the magazine disconnect safety, pwede ko nang ma-release. Pwede may decacker naman pala, pero just the same, may option ka. Yan, no? Walang magazine. So, yan guys. Quick update. Hopefully, maging available na ulit ito sa Pilipinas kasi this is a good alternative sa PPK kasi napakamahal ng PPK eh. Mas maganda pa nga yung nakita kong silver nito na color, no? Maganda yung gano'n, magandang bihisan yun. Tapos you can never go wrong with a metal framed gun, no? Metal frame siya, halatang tatagal siya eh. Basta alagaan mo lang. Yung huling being a used gun, no? Siguro yung huling gumamit ito, hindi ilalaga kasi nung nilinis ko to, ang dumi. Pati sa loob, maalabas pa nga yung dumi, yung grime. Pero yan, project gun ko na lang siya, no? Yan, titignan ko kung ano pa yung pwede ko siyang gawin. Pero yan, napakadali lang. Hindi ko na kailangan ipakita sa inyo paano gawin. Tanggalin nyo lang yung grip dito. Ito, tong side na to. Tapos, tanggalin nyo lang to. That's it. Pero i-attach ko yung video na pinanood ko para just in case kailangan nyo ng guide kung meron kayong Versa Thunder 380. So that's it guys. Quick update lang, no? Wala na siyang mag disconnect safety. Okay, magazine, no? Nakahiwalay. Tapos gumaan pa yung trigger pull. Kaya kahit hinliliit. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe and thanks for watching. Bye!